porsyento ng commuters at populasyon ng bayan tungkol dito sa pagtutol sa pagtaas sa MRT. Ano? Definitely, yes. Matututol yan. Lalo-lalo na matapos na marinig nila ang katotohanan dito. Ano, at naging malinaw sa kanila yung mga pagsisinungaling sa kanila ng itong nakaraang halos 15 taon tungkol dito sa MRT contracts. Ano? At itong subsidy kuno. Na subsidy para sa mayayamang dambuhalang oligarchs at hindi sa maliliit na tao. At gusto pa nilang patawan ng dagdag na singil para ibigay na naman doon sa oligarchs na yan. Ano? Okay. Ang question, anong magagawa ng taong bayan ngayon sa pagtutol? Hindi mo naman ma-boycott dahil kailangan mo sumakay. Necessity siya. Hindi mo naman masabi na harangan, magagalit ang kapwa nating mga mamamayan. Ano? Hindi naman tutulong ang gobyerno. Ano, talagang walang tulong ang gobyerno dito eh. Mga politiko takot din sa oligarchs. Takot din sila sa ABS-CBN. Takot din sila sa Channel 5 dahil kay Manny Pangilinan ng Channel 5. Financier nila. Takot din sila sa GMA7. Baka mabili na ni Manny Pangilinan ng GMA7. Ano? Dito sa GNN. Diretso tayo, open tayo. Kaya lumalakas ang GNN sa publiko dahil maasahan nila na anumang totoo ay sasabihin natin. Ano? So anong form of struggle? Well, sa part ng release network, kasama din ang anti-Trump movement na as a co-convener nito. Pag nag-iit, una-una, ang first stage talaga na aming tutuunan ng pansin dito yung massive information drive. Ginagawa na natin ngayon yan. Ginagawa natin sa ngayon, no? At iba pa yung station by station na kailangan ipaunawa sa kanila na tayo linuluko, tayo ginigisa sa sarili nating mantika. Tapos yung sinasabi nilang... nasabi na natin, siguro 98% susuporta dito sa posisyon natin. Wala pa rin sila magagawa. Ang sasabihin ng iba, recourse talaga namin. Sige. Ang pinakahuling namin, pinagplanuhan namin questionin ang proseso ng pagtaas ng pamasahe sa LRT and LRT. Saan? Sa korte na? Sa korte. Unang-una, ito lang ang katangi-tanging transportasyon na walang regulatory board. Kagaya ng tubig, mayroon. Kagaya ng kuryente, mayroon. Ang pamasahe sa jeep, mayroon. Ang pamasahe sa aeroplano, mayroon. So, imumungkahin mo, magkaroon ng regulatory board? Hindi. Didemanda namin kung anumang prosesong pagtaas nila na through media, yung statement na magtataas sila, tingin namin labag yung mga ganong patakaran. Pero saan mo dadalhin? Dapat magkaroon ng public consultation. Kasasabi lang ni kasabay nitong anunsyo ni Marwa, sinabi niya wala nang public hearings dito, tapos na to. Tapos na. Kung yung tinuturing nila nakaraang 2011 is consider nila ng public consultation, ng public hearing yun, walang anumang organisasyon na lumahok doon mula sa student sector, workers, and vendors associations, and urban force association. Dahil boycott o walang sumang-ayon? Walang sumang-ayon. So therefore, pag pinost nila ito, nakikita natin na yung martial law sa laban sa mahirap ay nagaganap para lang ipatupad. Mabuti pa doon sa panahon ni Marcos, yung martial law malinaw. General. Dito. General ang approach. Sa ngayon, martial law, laban sa mahirap. Pag ganitong klaseng pamaraan, na by hook o by crook. Hindi lang laban sa mahirap. Hindi lang naman mahirap pang sumasakay eh. Ako, hindi naman ako mayaman, pero hindi ako mahirap. Gusto ko lang isama mo lagi yung middle class. Commuters. Sila din kasi, hindi nila tatanggayin, mahirap sila kasi mga professional sila. Pero sila tinatamaan din ito. Totoo naman po yun. Sa general, yung riding public, na ibig sabihin na dapat ng gobyerno, ilinalaan pero, hindi pa rin, tataas pa rin nila. Wala pa rin nagawa ang taong bayan. Pero noong nakaraan 2011, na-preempt natin yung kanilang plano. At siguro, sobra na lang kapal na mukha ng gobyernong ito na nagsabing daang matuwid. At kayo ang boss ko. Ngayon, nagsasalita ang mga boss niya ngayon. Hindi naman nakaharap sa taong bayan. Kayo ang boss ko. Nakaharap siya sa oligarchs eh. Kayo ang boss ko. Diba? Yun lang. Doon ako nalungkot.
Ang pinapakita ko rito, siguro kailangan na mass mobilization ang taong bayan, matutong lumahok, sumali Ayan naman po. sa rally, na maayos at sa sigaw ng taong bayan ay mayanig ang mga oligarchs at naglaharing uri at sasabihin na i-moderate na natin ang greed natin. Bawas-bawasan na natin ang pagkagahaman natin. Ganid. Yung ganid natin. Ganid yun. Otherwise, this will lead to ugly situations in the future. Totoo po yan. And ayan ang nasa dilema ako eh. Bakit? Kasi ang conclusion, pag hindi sila magbago, yung oligarchs at na mga nasa poder at corrupt yung trapo, hindi magbago, revolusyon ang isisigaw ko na rin eh. Nasasabi ko yon, hindi ko pa sinisigaw. Yung revolution, imminent naman yan sa ganitong system eh. At anumang oras, matter of yan eh, yung isang magti-trigger na magpursige na ang mamayan na agawin ang kapangyarihang pampolitika upang kontrolin ang kapangyarihang pang-ekonomiya at i-distribute ito equally dito sa mamayan. Kasi sa ngayon, 25 tao lamang ang nakikinabang sa ekonomiya ng bansa. At yung 25 tao na yan, ang kinita ng 25 tao dito sa Pilipinas ay katumbas ng 50 million Pilipinong kinita sa parehong taon, 2010. 50 million kasi yun yung working population. O yung working population. At yung earn ng 50 million na yan ay kasing laki ng 50 billion na ina-earn nung 25 kataong dito oligarkiya sa Pilipinas. At pagka yung 50 million na yan kumilos, laban sa 25 katao nito kasama ang Malacanang, kasama dyan. Wala naman talaga sila magawa. At yun ang inaantay-antay natin. So we hope by informing the public and speaking openly dito sa galit na ng taong bayan, galit ko, binubuksan ko na. Kung ako ay talagang sumali na sa revolusyon, ibig sabihin maraming katulad ko na sasama na. And that is why I'm so open about it. Hindi ko tinatago na talagang... Sila naman magbabago sa bansa. Sa likuran wala namang, hindi naman election talaga eh. Pagka hindi magbago nga yung mga nagpapatakbo. Pares tayo ng pananaw. Na hindi eleksyon ang solusyon sa pagbabago sa isang bansa. Revolusyon. At revolusyon na isang mapayapang revolusyon nga para agawin ng kapangyarihang pampolitika. Okay. Through elections ngayon, ang hinaharap ng taong bayan, 2013, 2016, at madalas sinasabi ko, nakailang eleksyon na tayo. Correct. Nagbago ba? Correct. Hindi po. Baka sa susunod. Kasi ayaw ng tao ng violence. Ayaw ng tao ng gulo. Pero wag naman subukan itong mga oligarchs ang hangganan ng pasensya ng taong bayan at ng middle class. Tulad nitong case ng MRT, anong dapat gawin dito? Yan ang susunod na tanong ko. We talked about action of the public. But what about the action of government sa pag-iimbestiga nitong kontrata na siyang sumira sa lahat ng mga pag-asa dyan sa MRT na maging maayos para sa publiko? Kaya hamon natin sa righteous path ni Penoy. Ibasura ang lahat ng mga kontratang nagdaang mga gobyerno at ituwid ang mga kontratang ito. Dahil pagka ang solusyon nila ay para ma-comply lang, mag-comply sila sa mga onerous contract ng nagdaang gobyerno, ibig sabihin, asan yung daang matuwid? Ang tinatahak mo ay dating daan ng dating mga nagdaang gobyerno na hindi naman sinasabi mong matuwid. Para ipakita mong daang matuwid yan, iyan na yan, abrogate na yung mga kontratang yan, na mga onerous contract na yan, laban sa mamayan. Pinapaalam lang natin sa publiko na dapat yun ang gawin ng Malacanang. Imbestigahan, ibasura. Dahil siguradong makikita na onerous na disadvantageous to the public. And therefore, it is a violation of the Constitution dahil itong mga public utilities ay para sa kapakanan ng taong bayan. Pero masisiguro ko rin na hindi niya gagawin. Sa kuryente lang, wala siyang ginagawa eh. Ito pa nga binigyan niya ng yung lahat ng mga yung export processing zone. Binigyan niya ang allotment ng subsidy ng 1 billion US dollar. Mayroon siyang commitment sa IMF World Bank na 1 billion US dollar para sa
tulong ng nagpapump ng ekonomiya ng Europa. Mm. Dahil sabi niya, ang Pilipinas ngayon, dati nangungutang, ngayon nagpapautang. Pero nakikita ba niya, ang mga mamayan niya, yung biktima nila itong mga nakaraang baha na to, ang sinisisi niya sa pagbaha at sa mga basura, may hirap. Ay gusto nga niya ilabas yung 100,000 mga urban poor. Sabi daw itong dahilan doon sa mga baha, ano? Pasasabugin daw niya ang mga shanties na nandoon sa gilid ng mga creek. Ang tanong ko ang gobyerno dapat iniisip, bakit marami tayong urban poor? Bakit poor? Dito sa urban. Anong dahilan? Dapat yung pag-aralan nila dahil di na namin sabihin niya, dahil alam na namin yan Kasi kung payagan ako magsalita para malaman ng Pangulo, yan ay mga biktima sa kanayunan na walang lupang sinasaka. Kagaya ng lupa niya sa Hacienda Luisita na hanggang ngayon ay gusto niyang panghawakan sa kabila na wala na silang dapat kapangyarihan dyan. Sila yung nandito ngayon. Okay. Kaya, okay, sige. Bago ako uminit ng husto sa paggagatong ni kasami dito, na totoo naman, ano? Totoo yan, hindi panggagatong yan. Magpapalamig tayo ng kaunti doon sa katabi ni kasami, si Leon Peralta. Ngayon, dagdagan mo naman, buhusan mo kaming dalawa ng malamig na tubig muna. Sa totoo po lang lahat ng sinabi ni kasami ay nangyayari ngayon at may katotohanan. Katulad din po ng sinabi nyo, ang pagtaas ng pamasahe sa MRT ay hindi maaring pigilan dahil yun po talaga ang nasa utang ng mga taong gobyerno na niluklok natin sa kapangyarihan. Kitang-kita po natin ito na parang kulang sila ng nasyonalismo o kulang sila o todo ang bilib nila sa tinatawag nating liberalisasyon. Liberalization. Liberalization. O kinain na sila o sila'y nilamon na ng tinatawag Ang nating isa lang neoliberalism. i-edit ko lang kung ako ipapayagan. Yung sinasabi mong yung taong gobyerno. Maraming taong gobyerno sumasakay din sa MRT. Ito yung mga maliliit. Mga manggagawa, mga government employees. So, ang gobyerno, I don't think we should use the term ang gobyerno. Oligarchs lang. Kasi si Marojas, oligarch din yan. Pamilya Aquino Kuhan ko, oligarchs din yan Hasyendero din yan. Kasi hindi masama ang gobyerno. Ang gobyerno sumasama lang batay sa kung sino humahawak sa Malacanang ng gobyerno Ano? Yung interest kasi sila, mga oligarchs, hahawakan nilang gobyerno tapos bibintangan nila ang gobyerno. Kasi corrupt kayo sinong namamahala? Siya mismo Siya mismo. Di ba yan sinasabi ni Noynoy? Ano? Inefficient ang gobyerno. Sandali lang, sino bang boss sa gobyerno? Ikaw ano? Ikaw economic manager dyan Katulad po ng sinabi mo, Kamento. Ang sinasabi kong taong gobyerno ay yung niluklok natin. Yung halal. Oo, yung halal Si natin. Penoy, halal din Nilagay natin sa kapangyarihan. Sana, sigurado bang nahalal yan o dahil sa computer? Di ba? Di ba sabi mo kanina habang nilalakad tayo, hocus po na yun? Sa Picos. totoo lang Di ba po, nag-file ako'y tayo ng- kasama po ni Kamentong na nag-file sa Supreme Court Hocus Picos. through Attorney Adasa, Humubono Humubono Adasa, Adasa. para patigilin ang proklamasyon ni Pinoy. Pero hindi po ito inaksyonan at natuluyan pong i-proclaim. Well, ang ating nabanggit natin ng Pangulong Hocus Picos kasi nga lahat konektado to Oo. sa pagluluklok ng mga nagkokontrol ng sistema para sa interest ng mga oligarchs. Now, merong mga taga-media na kaibigan ko rin na sumusuporta sa Hocus Picos. Hindi ko na sasabihin kung may ibang motivasyon sila, pero alam ko malaki ang PR budget ng Smartmatic.